Good morning, everyone. We are the Group 4 reporter. In this part of our report, we will talk about employee benefits. They are extra rewards and support that companies give to their employees aside from their salary. Benefits helps improve employees' health, financial stability, work-life balance, and personal growth. Offering good benefits is a way for companies to show they care about their people and want them to stay and to succeed. Good afternoon, ma'am. My name is Shaira C. Mendoza and this is my part. What are employee benefits? Employee benefits are non-wage compensations provided to employees and additional to their regular salaries. These benefits help improve employee health, happiness, and to performance to work. Bukod sa sweldo, hindi lamang ito yung binibigay sa empleyado na benepisyo, kundi pati na din sa insurance at health benefits at marami pang iba. At ang way ng isang company para tulungan ang isang empleyado ay gantimpalaan sila at bigyan ng suporta hindi lamang sa kanilang sweldo, kundi pati na rin sa kanilang personal na pamumuhay, health at development. Hello everyone, good day. My name is Princess Joy Gulay Maramara and today we will also discuss to you about the 6 types of employees benefits. So let's start. Okay, alright. The first one is health and wellness benefits. So we will have 4 types of health and wellness benefits. So number 1 is medical, dental, and vision insurance. So, ang ibig sabihin po nito, sinasagot po ng isang kumpanya ang pagpapa-check up. Like for example, gusto mo magpabunot ng ngipin or magpa-check up ka ng blood pressures, mga ganun-ganun. So, mas makakatulong ito para mas mapapales, mas mapapababa yung gastusin natin. Okay? So, sinasagot po yan ng kumpanya. Yun po yung isa sa mga health and wellness benefits ng isang company po. Number 2 is mental health, support, and counseling. So, this time, meron po tayong, we will have a counselor. So, lahat tayo kasi, diba, as a human being, lahat tayo nakaka-encounter tayo ng mga problema, anxiety, depression, diba? Normally speaking sa tao. Normal yun. Kaya, ang kumpanya, nag-o-offer sila ng tao para magkaroon ng encouragement or ma-overcome yung anxiety na yun or depression. Okay? So, okay, let's proceed. Number 3. The next one is gym membership or wellness program. So, when we say gym membership, ito po yung initiative na kadalasang ginagawa ng isang company para mas mapalalim or mas masisigurado natin nila kung yung kalusugan ng isang empleyado. Like for example, bumubuo po sila ng isang organization na fitness exercises, yoga, ganun po. Ganun po yung binubuo ng gym membership. So may mga kanya-kanya pong organizations. Okay, next po tayo sa number 4. Number 4 is health screening at vaccination drives. So, ito po is madalas pong nangyayari o ginagawa sa isang workplace para po mas mapabilis or mas mapadali as a employees para hindi na po siya hassle. Okay po. And, ang ano po na to, kaya po siya vaccination drives, dito po nangyayari yung mga basic checkups. And dito po binavaccination, may vaccination po dito na flu shots. Okay po. Para po mas masigurado natin or makakaiwas tayo sa mga sakit. Para mas mapapaiwas natin yung sa mga sakit ang ating pong employees. Thank you po. Good day everyone, my name is Jerwin Janica Bandi. My topic is retirement benefits. Ang retirement benefits po, ito po yung mga benefits na nakukuha mo kapag ikaw ay nagre-retire na.
So first po is yung pension plan. Ang pension plan po is ito po yung kapag nag-retired ka na is may makukuha ka pa rin pera na nagagaling sa pension mo. Example po is yung sa SSS mo. May nakukuha ka pa rin pong buwanang kita dahil po sa SSS mo. So next po is yung 401k or other retirement saving plans. Dito naman po is, for example is nagtatrabaho ka tapos nag-iipon ka ng 10% sa nagiging sweldo mo para sa retirement saving plans mo or sa 401k. Tapos kada buwan po is dinadagdagan po ng company yung pera sa account mo. So kada nung lumilipas po yung panahon is nakakapag-ipon ka para sa retirement mo. So yun po. So next naman po is yung employer contribution or matching. Dito naman po is yung nag-share yung company mo sa saving account mo kagaya ng SSS. So like for example po, kapag nag-sahod ka, kinukuha ng company ng 3% yung sahod mo. And then, dinadagdagan nila din ito ng another 3% para ihulog sa SSS mo. So yung 3% na dinagdag nila sa SSS mo is hindi mo na yung sahod. Kumbaga yun na yung share ng company para sa SSS mo. So yun po. Good day everyone, my name is Jerwin Jani Kabandi. My topic is retirement benefits. Ang retirement benefits po, ito po yung mga benefits na nakukuha mo kapag ikaw ay nagre-retire na. So first po is yung pension plan. Ang pension plan po is ito po yung kapag nag-retired ka na is may makukuha ka pa rin pera na nagagaling sa pension mo. Example po is yung sa SSS mo. May nakukuha ka pa rin pong buwanang kita dahil po sa SSS mo. So next po is yung 401k or other retirement saving plans. Dito naman po is, for example is nagtatrabaho ka tapos nag-iipon ka ng 10% sa nagiging sweldo mo para sa retirement saving plans mo or sa 401k. Tapos kada buwan po is dinadagdagan po ng company yung pera sa account mo. So kada nung lumilipas po yung panahon is nakakapag-ipon ka para sa retirement mo. So yun po. So next naman po is yung employer contribution or matching. Dito naman po is yung nag-share yung company mo sa saving account mo kagaya ng SSS. So like for example po, kapag nag-sahod ka, kinukuha ng company ng 3% yung sahod mo. And then dinadagdagan nila din ito ng another 3% para ihulog sa SSS mo. So yung 3% na dinagdag nila sa SSS mo is hindi mo na yung sahod. Kumbaga yun na yung share ng company para sa SSS mo. So yun po. Good afternoon everyone. I'm Aisa Villanueva. My part of this report is types of benefits number 3, which is paid time off or PTO. These types of benefits ay nagbibigay sa empleyado ng bayad na kahit na nakalib sila or wala sila doon sa kanilang trabaho. So mga example po ng paid time off ay ang annual leave or vacation days, sick leave, parental, maternity, and paternity leave. And also public holidays and personal days. So yung annual leave or vacation leave, ito po ay karaniwang binibigay sa mga empleyado every year para magpahinga, maglibang, or mag-relax. So, binibigyan po sila ng 15 to 20 days para magbakasyon every year. So, depende po yan sa kumpanya or sa kanilang mga employer. So, pwede po nilang gamitin yon para sa pagta-travel, pagbisita sa kanilang mga pamilya, or mga personal na lakad. So, number 2, sick leave. Ito naman pong leave na ito ay binibigay doon sa mga empleyado kung sila ay magkasakit or kailangan nila magpa-check up or magpagamot sa doktor. So, binibigyan po sila ng 10 to 15 days na leave every year para pwede nila yung gamitin para kung may lagnat sila at matrangkaso or iba pang sakit na kailangan nilang magpa-check up or magpagamot sa doktor. So, number 3, parental, maternity, or paternity leave.
So, yung parental leave, ito yung mga magulang. So, yung parental, maternity or paternity leave, ito po yung mga magulang na nanganak, nag-ampon, or ama ng bata na binibigyan po sila ng leave. So, una po dyan yung parental or adaptation leave. Ito po yung mga magulang na nag-ampon ng bata or anak ng iba. So, binibigyan po sila ng 1 buwan na leave para alagaan yung bata na kanilang inampon. So, sunod po yung maternity leave. Ito naman po yung bagong panganak na babae na bibigyan po siya ng 105 days na leave. So, nakabatay po yan sa batas ng ating bansa or bansang Pilipinas. Si paternity leave, ito naman po yung ama or tatay na binibigyan po sila ng 7 to 14 days na leave para alagaan yung kanilang asawa or kanilang anak. So, next po ay public holidays at personal days. Yung public holidays, ito po yung mga holidays na nakabatas sa ating government. So, halimbawa dito yung Independence Day, Christmas days, or iba pang holidays na nakabatay doon sa batas ng ating government or ating bansa. So, the last one is personal days. Yung personal days, ito yung personal na pangailangan ng isang empleyado na kung saan binibigyan sila ng 1 to 3 days para magpahinga sa kung mayroon silang family emergency, mental health break, or mga personal na occasion. Halimbawa, kasal, debut, or birthday. So, yan po yung personal days. So, yan po yung mga halimbawa ng paid time off na kung saan binabayaran sila ng kumpanya kahit na wala sila or naka-leave sila sa kanilang mga trabaho. So, yan lang po. Thank you. Good morning, ma'am. So, the next topic that I will discuss is all about the financial benefits. So, meron tayong 4. Yung pinakauna is stock options and equity plans. So, nagmamay-ari ng isang company. So, kapag bumili ka ng piraso ng company na mura, kapag tumaas yung halaga nito, kikita ka. Then, the next one is the employee discount programs or yung tinatawag natin bawas presyo. Discount sa mga product or services ng isang company. Like, for example, 20% off ng damit kapag retail ang trabaho mo. Then, the next one is the travel at meal allowances. So, sagot ng company ang gastos sa transportation o pagkain mo kapag nag-official travel ka. And then, yung pinaka-last is the bonuses at incentives. So, extra money for your good performance. Dagdag sahod kapag magaling ka sa trabaho. The number 5 employee benefits is work-life balance and flexibility. Dito po, binibigyan ng company yung mga employee ng mga work-life balance para maging active po sila, para magstay sila sa isang company at para makapag-spend time din po sila sa sarili nila. Yung mga employee benefits or yung work-life balance na sinasabi is yung like flexible work hours. Ito yung binibigyan sila ng time para sa kanilang personal responsibilities, para ma-assist din nila yung mga ibang appointment nila maliban sa pag-work. So, para mabalance nila yung schedule nila ng bawat employee para hindi sila siksikan or hindi hectic yung schedule nila. Sa remote or hybrid work po options, binibigyan ng isang company yung mga employee ng choice kung work from home sila, lalo na yung mga employee na may mga anak pa na baby or yung mga employee na may mga naka-stay lang sa home or yung may inaalagaan. So, sa company, yung mga benefits nun is binibigyan nila ng choice yung isang employee para makapagpili kung work from home. Para kahit saang lugar sila, pwede silang makapagtrabaho, kagaya pwede sa Zoom, sa mga video calls. Sa childcare support naman po, dito binibigyan ng company yung
yung mga employee nila, lalo na yung may mga anak, ng mga facility support, kung saan pwedeng iiwan ng isang employee yung anak niya habang nagwo-work siya. Doon hindi siya mag-worry kasi may nag-a-accommodate at nagbibigay ng needs sa anak niya kung kailangan ba doon ng pagkain, magbantay, or iba pang kailangan ng isang bata. Sa sabbaticals or extended leave options, leave naman, doon yung mga company, hindi lang sila puro work, or binibigyan din nila yung employee nila ng leave para kung saan pwede silang mag-unwind, makapag-travel, or makapagpahinga man lang ng isang araw dahil mahaba-aba dahil sa isang linggong trabaho, ganun. So, yung mga employee, ay mga company, hindi rin puro work lang. Meron silang mga leave options, like pwede nilang bigyan ng 2 leave yung isang employee para makapag-spend time with family naman, or makapag-spend time sa sarili, or pwede rin sa mga personal or professional duties nila, makakapag-focus nila doon. Good morning, everyone. This is the last part of type of employees benefits, which is the career and personal development. Let's talk about the training and upscaling program. These programs are designed to help individuals acquire new skills or improve existing ones' relevance to their current roles or future career aspiration. They can include workshops, online courses, certification, or mentorship opportunities. The goal is to level up one's abilities to stay competitive and proficient in the job market. And it has a benefits. It enhance the job performance and productivity, and it also prepare employees for advanced roles or responsibilities, increase job satisfaction and employee retention, and it helps organization adapt to technological advancements and industry changes. For a better understanding, let's give an example. The TESDA. Ang TESDA ay nag-aalok ng mga iba't ibang technical vocational courses sa ilalim ng kanilang TVET or Technical Vocational Educational and Training Program. Layunin nitong bigyan ng kasanayan ang mga Pilipino upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa trabaho at mapataas ang kanilang employability. Meron silang mga programa na tumatagal mula sa 6 na buwan hanggang sa 3 taon, depende sa courses na kinuha mo. The second one is the tuition reimbursement. The tuition reimbursement is employee benefits where employers cover a predetermined amount of education expenses, such as college courses or certification that are related to the employee's career path. This supports encourages continuous learning and professional development. So how it works, employees enroll in an approved educational program, and upon successful completion, the employer or reimburses part of all the tuition costs. Program often have specific guidelines regarding the eligible courses and reimbursement limit, and it also have a benefits. It reduces the financial burden of the further education, and also promotes career advancement opportunities, and it enhances the employee loyalty and reduce turnover. Let's give an example. Starbucks offers its US employees working at least 20 hours per week full tuition coverage for online bachelor degree to the partnership within Arizona State University. Employee pay tuition upfront and are reimbursed by Starbucks upon successful courses completion. I am Normaida Razul, and I will continue the discussion of career and personal development. So, nabanggit yung training and upskilling program and yung tuition and reimbursement.
So, next naman yung mentorship or coaching. So, sila yung nag-guide para mas mapadali yung trabaho ng isang employee. For example, nahihirapan sila sa binigay sa kanilang trabaho or hindi nila alam kung paano nila gawin yun. So, yung mentorship, yung mentor or yung coach, sila yung mag-guide sa employee para mas mapadali yung trabaho nila and para ma-enhance din yung skills nila when it comes to work. Sunod naman po is yung conferences and seminars. So dito is nagtitipon-tipon yung mga employee kung saan may nagsasalita ng mga expert patungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa trabaho. So dito kasi is maganda to siya sa mga employee kasi nga nakakuha sila ng mga bagong learnings and idea patungkol sa trabaho. So yun lang po. Maraming salamat. Hello everyone! Again, I am Princess Joy Gulay Maramara, the group leader of this report. Thank you for your time to watch this video. I hope you learned something about this video. Thank you for watching. God bless!